At allow me, mga kapatid, to share to you the characteristic of a church that fulfills God's purpose. What is a church that has characteristics, mga kapatid, that fulfills the very purpose of the Lord? Why He established this particular church? The church has a grand role in God's agenda. Meron pong napakalaking plano ang Diyos na kanyang panumbalikin ang lahat ng bagay. At ang papel ng church ay hindi natin maisasantabi dahil malaki ang rolyo ng church sa gawain ng Panginoon sa mga huling araw. It is no little task. Hindi po ito simpleng trabaho. At sinabi po rito, mga kapatid, the churches that fulfill God's purpose need to have God's power and character. Kailangan kung tayo po ay tunay na pinili ng Lord para tayo maging liwanag sa sanlibutan na madilim, kailangan meron tayong power, kapangyarihan galing sa Panginoon at yung pagiging makadiyos, character ng ating Panginoon ay sumaatin at makita sa atin. They need to care for the things that would be in Jesus' heart and will. Kailangan ang bawat isa ay useful, kapaki-pakinabang sa kaharian ng Panginoon. At para tayo maging kapaki-pakinabang, ay tayo po, mga kapatid, ay sumusunod doon sa puso at will, yung kalooban ng Panginoon. In Paul's letter to the Ephesians, ito na po yung verse na sinasabi ko. We uncover 4 necessary characteristics that we, the church, need if we are to go to be effectively used for the Master's service. Dito po, 4 lang, pero matinding mga leksyon na binigay sa atin ni Pablo at sa Ephesians 2:1-9. 4. Ano po itong 4? Humility, pagpapakumbaba, pag-ibig, works of service, gawaing paglilingkod, at huli, unity. Humility, love, work of service, and unity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpapakumbaba, pag-ibig, gawaing paglilingkod, at pagkakaisa. These are the characteristic of usefulness. Ito po yung mga katangian para yung mga mananampalataya ay maging pakinabang sa kaharian ng ating Panginoon. With them, the church is useful. Kung itong humbleness, humility, pag-ibig, at yung unity, at yung works of service sa ating Panginoon ay ating pong gagawin para sa Panginoon, nagiging kapakipakinabang po tayo sa ating Diyos. Without them, kung hindi naman natin gagawin ang nabanggit, the global and local church will miss the mark. Hindi lang po lokal na church ang ating pong binabanggit dito. Pati na yung international at iba pang mga churches sa paligid ay hindi po gagana at hindi makakagawa ng bagay na gusto ng Lord kung hindi po natin mai-apply yung humbleness, love, work of service, and unity. The characteristic of humility is found in Ephesians 2:1-9. In the 2nd chapter, mga kapatid, of Ephesians, Paul reminded us of our origin. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, it humbles us if we remember where we came from. Tama ba? Kasi kung titingnan mo yung kalagayan mo ngayon, sometimes you are tempted to be exalted dahil lumago ka na. Pinagpala ka na ng Diyos. Pero tama yung ginawa ni Pablo na dalhin tayo lahat kung saan tayo lahat nanggaling. It shows us where we started. We and the rest of the broken world were all disobedient objects of God's wrath. Tayo po, mga kapatid, aminin natin sa hindi. Bago tayo nakakilala sa Diyos, ayon sa Kanyang biyaya, tayo po ang object ng puot at galit ng Lord.
Hindi dahil personal sa atin, kundi sa ginawa nating mga kasalanan laban sa Kanya. Because of God's great kindness, purihin ang Diyos. Pag nakikita naman natin yung walang katulad na Kanyang kaamuan at kabaitan, ay doon naman tayo niya sinakluluhan. We were rescued in the nick of time. Our rescue has nothing to do with our worthiness or work. Huwag natin sasabihin dahil tayo ay pili, kaya tayo niligtas ng Lord. Walang kinalaman yung ating pagiging karapat-dapat o dili kaya katalinuhan o yung mga ginawa na natin dati. Whatever role God has for us, it is something we should receive and pursue with great humility. Ito pong pinagagawa ng Diyos sa atin, hindi po ito dahil tayo ay bukod tangi, kaya ito binigay sa atin, kundi pinili ng Diyos, iabot ito sa atin bilang kaloob sa atin. Thank you, Lord, for the gift. Hindi pala dahil sa tayo'y magaling o dahil tayo'y marunong, kaya tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng ganito, kundi ito'y pala'y kaloob lamang na binigay ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah! There is nothing we have done or doing or will do to determine or to deserve the role God gave the church. Niloob ng Diyos ito. Hindi dahil tayo ay mataas ang antas kaya sa ating pinagkatiwala ang gawain niya, kundi kaloob ito sa atin at tayo'y pinili niya at pinagagawa niya ito sa atin. We are still able to stumble, remember? Na bagamat on the other hand, ito pinagkatiwalaan tayo ng matinding trabaho. On the other side, tayo nakakasala pa rin. Tayo nararapa pa rin. Nakapagwiwika pa rin tayo na hindi maganda. At minsan mga kapatid, ay nagbibigay kahiyaan pang minsan sa pangalan ng Panginoon. Reflect poorly on our God in our sometimes poor behavior. And yet mga kapatid, hallelujah, in the midst of its task, the church must wear the cloak of humility. Kaya yun po ang dapat nating pagkakatandaan. Bagat gagamitin ka tayo ng Diyos, magtuwid ng tao, magpaalala sa tao, magpayo sa tao, pero sa ating sarili, nandoon nakabalabal sa atin ang balabal ng pagpapakumbaba. Dahil alam natin kung saan tayo nanggaling. At kung tayo man naglilingkod sa Diyos, hindi ka tumaas, higit sa mas mataas pa sa cloud 9 at sasabihin mo, napakabanal ko na dahil niligtas na ako ng Lord. Hindi pala dapat ganon. Ang balabal natin ay balabal ng pakumbaba. It is the gift of God. And we have not earned our role. It is a gift of God. Hindi natin ito na ibinigay sa atin dahil umabot tayo sa isang antas, kundi talagang pinili ka lang ng Lord para pagkatiwalaan at ito'y kaloob sa atin. And absolutely unqualified to boast. Wala po dito ang nasa tamang kalagayan kung tayo magmamalaki na at magsasabi, ang galing ko, ginagamit na ako ng Diyos. Dahil sa totoo lang, kabaligtaran, wala tayong mukha na ipakita sa Panginoon dahil tayo nagpapakumbaba, dahil kung wala rin siya, asan tayo pupulutin? Ganon din nga yung aking sinishare sa inyo kanina. Yun sa krusada mga kapatid, years ago, wala pa po yung ilan dito. Dugo pa lang po kayo, nasa isip pa lang kayo ng Diyos, nasa naku, itong si sister, baka wala pa, nasa plano pa lang ng Diyos, hindi pa tao. Nakukrusada na po kami ni Brother Elvin, kaya lang meron po siyang karamdaman ng oras na yon. Pero salamat sa Diyos, naalala ko yon, oras na yon, na ang Diyos nagpapagaling. May sakit ba rito? Ang Diyos nagpagaling dati. Hanggang ngayon nagpapagaling pa rin siya. Kaya nga kasama pa rin natin si Brother Elvin. Marami rin po siyang mga findings mga kapatid. Pero nandoon ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng pagpapala at recovery. Hallelujah.
Yung iba nagsasabi, mga kapatid, ang pangit ng resulta ng kanyang medical check-up. Pero ang importante doon, ang say ng may likha. Siya pa rin ang may huling say. Imaginein mong gamitin mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Lord kung hindi pahabain ng Diyos yung buhay mo. Kung hindi pagalingin ng Diyos yung hihika mo o yung puso mo na nanghihina o yung katawan mo na parang nanginginig pa, pwedeng pagalingin ng Diyos yan. Ang kailangan lang, humiling tayo ng kagalingan sa Diyos na may pagpapakumbaba. Oh, hallelujah, praise God. Church, for it is by grace you are saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala talaga tayong pagmamalaki, kung di, salamat Panginoon, pinili mo kami na maging lingkod. Ephesians 2:8-9. Yung iba mga kapatid, nagtataka ko, pag sinasabi, lingkod kayo ng Diyos, parang natatakot, parang sinasabi, hindi pa ako worthy, hindi ako karapat dapat. Anong gusto natin? Maging lingkod tayo ng kaaway o lingkod tayo ng masasamang tao? Yung masabi ka, ikay lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi po lahat sinasabihan yan. Pero ikaw ay kabilang kasi kasama ka sa pinili. Ang tawag, Ecclesia, called out ones. Mga tinawag mula sa sanlibutan, mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan ng Panginoon. Out from darkness into His marvelous light. Oh, praise the name of the Lord. Leaders, mga bagong talagang mga leader, your heart for people is a gift of the Lord. Huwag po magiging parang kabigatan sa inyo yung pagiging leader. Dahil pansamantala lang yan, hindi forever kang leader. Baka nga tumaas ka pa, o tila ka manatili marehas na posisyon, pwede. Pero hindi ka dapat maging preso or imprison dun sa tawag na yon. Kasi it is God who gives you the work. Siya ang nagbibigay sa atin ng gawain. Those who are called have no reason to boast, but to serve with the heart God gives them. Pag ikaw leader, ang next na iisipin mo, anong gagawin ko? Asan ang puso ko? Magugulat ka, sasabihin mo, ang puso ko para sa mga youth, para sa mga anak ko, na mga, I am parenting my kids. May kabigatan ka sa kanila, may kabigatan ka sa mga drug addicts, may kabigatan ka sa mga palaboy, etc. You have a heart for something. And that's what's next, or being a leader. Asan? Hanapin mo ang puso mo. At sasabihin ng Diyos sa'yo, occupy till I come. Maging busy ka dyan kung saan kita linagay. Kung asan ang puso mo, naroon. Praise God. Humility also helps the people of the church to serve others with unconditional love. Alam nyo, magpakumbaba ka nga, pero dapat ang pag-ibig natin, namana natin yung pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, grabe po, matindi, walang katulad. At mamaya ko po yan i-extrapolate at i-expound. Bigyan ko muna kayo ng kwento, patotoo. At siguro mamaya magtatawag ako ng ilang patotoo dito dahil ang Diyos gumagawa ng mga bagay na nakapagbigay ng inspirasyon sa tao. At itong mga kwentong ito ay totoong nangyari. A doctor and a nurse wanted to treat patients in a notorious hospital prison. Ito pong kwento nito, doktor, nurse, gusto nilang maglingkod sa isang lugar sa Asia na gamutin yung mga pasyente doon sa isang hospital na preso din. At nung sila po ay bumisita doon sa administrador ng ospital, ay pinagbawalan sila, sige magpunta kayo rito, pero hindi nyo pwedeng pamalita at pangaral ang tungkol kay Kristo. Bagamat bagsak at disappointed sila dahil isa po sa kanilang layunin, kaya nila gusto maggamot ng libre sa mga preso,
ay para ihatid ang ebanghelyo sa loob ng institusyon. Pero at least sila'y pinayagan. Ngunit malungkot man ang nangyari, pagpunta nila dun sa hospital na yon para manggamot ng mga presong may sakit, kahindik-hindik mga kapatid yung kalagayan ng hospital na preso. Napakarumi ng palikuran, yung ward nila mga kapatid ay napakasangsang at napakasama po ng amoy. At sila'y doktor at nurse, hindi po sila nakatagal. Na humigit kumulang 1 oras, sila po'y nagpaalam na. At dahil dun sa kabigatan na yon mga kapatid, hallelujah, ay appalled with the condition and frustrated, they could not proclaim the gospel. They decided to do what Christ would do if Christ went to that same hospital, prison. Ang sabi nila, bumalik tayo. Pero itong gawin natin, linisin natin yung kasilyas nila. Linisin itong mga ward na pagkarumi-rumi. Paano, doktor ka, nurse ako, kailangan natin ng tulong. Lumapit tayo sa mga churches na malapit dito sa prison. Nilapitan yung unang church, umayaw. Yung pangalawang church, umayaw din. Pero yung pangatlong church na nilapitan nila, pinakausapan nila na tulungan silang linisin yung church na yung hospital na pagkadumi-dumi, yung pangatlong church ang pumayag. Napansin kasi nila, yung miyembro na dating nakasama dun sa third church, na magbo-volunteer tumulong doon, ay mga dating drug addict at dating mga alcohol addicts, mga dating lasenggo na binago na ng Diyos. Sila po yung mga cowboy na nag-volunteer. Hinanda nila yung mga yung mga protective gear, di ba? Bago ka maglinis doon, mga kapatid, tatalsikan ka ng dumi ron, yung mga gloves, yung mga panlinis, yung kung ano-ano mga hinanda nila at dinala nila ron. At pumayag po, mga kapatid, nung sabi nila, ito po plano namin, gusto namin linisin na lang yung lugar na ito. Pumayag po yung mga leaders, administrador ng hospital, pero ganun pa rin ang kondisyon. Hindi ka pwede magwika at mag-share, magbahagi tungkol kay Kristo. Ginawa nila, okay lang. Sige, naglinis sila. Yun lang ang ginawa nila. So, lahat po ng kasilyas na naglilimahid, yung ward na pagkabaho-baho, nilinis po nila sa tulong ng church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo nangyari. The work began and everything were scrubbed clean, including toilets. The gospel had not been proclaimed in words. And yet it affected the authorities. Hindi sila nagsalita ng ebanghelyo, pero yung kilos nila nagpabagabat sa mga autoridad at mga administrador. Ang sabi po, the authorities were overwhelmed na yung kanilang pagkarumi-ruming hospital ngayon napakalinis na, and they now allow volunteers to treat the prisoners anytime with complete freedom to speak about Jesus. Nagkaroon po ng pagbabago ang pamamalakad ng ospital. Ang sabi nga, their humility made them useful. Naging kapaki-pakinabang sila dahil sa pagpapakumbaba. Second, the characteristic of love, Ephesians 3:17-19. I pray that you being rooted, established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide, how long, and how high, and how deep is the love of Christ. Woo! And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Tayo'y may pagpapakumbaba kung gusto natin maging kapaki-pakinabang sa kaharian, layunin ng Diyos, pero nandun po yung love. Ito po yung hindi mabibigay ng kung sinong politiko at gobyerno.
Ito po yung love na napakalawak, napakalalim, napakataas, napakahaba. Galing sa Panginoon na kasama natin, nagaganap sa gawain. Mga kapatid, Paul knew that love is the fullness of God. This love is very high, deep, wide, and long, and it surpasses our ability to understand. Hallelujah. The love of God. God's love is an enormous one. Hindi mo masabi at malagay sa salita ang pag-ibig ng Diyos dahil napakalawak nito. And it is the cornerstone of His agenda to restore the broken creation. Ang love pa rin ng Diyos. Ang gusto niyang maging sandata ng mga mananampalataya para pag tayo naglingkod, maramdaman rin ang ating pinaglilingkuran na dala-dala natin ang pag-ibig na walang katulad ng ating buhay at mapagmahal na Diyos. Paul prayed, panalangin ni Pablo, that we, the church, would be rooted and established in God's grand love. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto natin talaga lumago, ang nagtutulak sa atin ay pag-ibig pa rin ng Diyos. Kaya tayo marunong magmahal din ng ating kapwa. Magmahal ng mga kawawang mga tao. Yung malapit sa ating puso yon at magpaglingkod sa kanila. Because, mga kapatid, in order to express the love and fullness of Christ, it is still through obedience. So kung tayo po maggagawa sa Diyos, kailangan po tayo sumusunod. Patunay nga na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon at hindi yung tayo pa ang susundin ng Diyos. Tayo po ang nagpapakumbaba. God's love reflected. Yung pag-ibig ng Diyos nasasalamin sa ating mga buhay. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. When the church reflects God's love, the fullness, when its member is intentionally touch others with God's love. Anong patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay ating pong napapamahagi pagkapag nahipo natin ang kapwa natin sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos? Hindi po talino yan. Hindi po yan timing or galing sa salita, kundi maramdaman ng kapwa mo yung pag-ibig ng Diyos na sana sa iyo ay kanyang naaabot at nararamdaman sa pamagitan ng kanyang iglesia. Meron pong mga tao, tinuro ang isang tao naman na pasyente at siya po ay may sakit na AIDS, Acquired Immunity Deficiency Syndrome, where he was placed by kin to die. Meron pong sa isang bayan, mga kapatid, na hindi ko na po babanggitin kung saan, itinuro nila ang isang pasyente na meron sakit na AIDS at siya po ay namamayat na, halos mamamatay na, at doon na lang po pinatira ng mag-isa itong pasyenteng ito sa tabi ng mga tirahan ng kambing at manok. Nasa madilim pang lugar. The church members relocated the animals, put a window, and cleaned him, mga kapatid, nilinis siya, pinaliguan siya, at made him a bed. And the relatives asked, why do you bother to do this to our relative? And the Christians replied that the man was made in God's image. Yun ang sinagot. Simple nung mga tumulong dun sa pasyente. Hanguin yung tao na nakatira sa bahay ng hayop para man lang mapunta sa isang mas komportableng lugar. At nagtanong yung mga kamag-anak, bakit ginawa nyo yan? Ang sagot ng mga Kristiyano, mananampalataya, kasi ang tao nilikha ng Diyos sa kanyang sariling wangis. Hindi po nagtagal, namatay po ang pasyente. And yet, several relatives came to know God, whose love they have seen.
nakonberte po yung mga kamag-anak ng namatay na pasyente. Kasi nakita nila na meron magandang loob at nagmamalasakit sa kanilang relative at nakita nila ang pag-ibig in action. Na-convert po sila sa Panginoon. Characteristic of good works. Ephesians 2:10, Ephesians 4:11 to 12, proclamation and demonstration. What is the heart of discipleship, church? Bible study, subject, proclaim Christ. That is the heart of discipleship. Proclaim Christ. Pero dito sa atin, mga kapatid, yung acts of service na binabanggit dito, yung katangian nito, hindi lang pala proclaiming o pagpapangaral o pagtatanghal. Nandun yung pangalawa. Sabihin natin sa ating katabi, demonstration. Demonstration. So, proclamation along with demonstration. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Doon pa lang tayo sa pangatlo. Huwag mong pakita lahat kasi tapos na pagka pinakita mo lahat. Palakpak muna ulit sa ating Panginoon. Matututunan rin natin to. Whew! Ano sabi ko? Nakalimutan nyo na. P? Ano yung P? Proclamation. Ano yung D? Hindi PD, presidential decree, hindi. P, proclamation. D, demonstration. Are both needed. Kailangan pareho ito to communicate the gospel in its fullness. Maaring kinausap mo sa nagkapihan kayo, no? Dahil pareho kayo mahilig magkape. Yung sa'yo, linagyan mo na matcha. Yung isa naman, linagyan mo na latte. Nagko-copy kayo. Oy, kailangan mo tanggapin si Lord. Kailangan ka maniwala. Kasi kailangan ka maligtas. Oh, salamat ha. Pero pag walang demonstration, wala siya makikita sa buhay na nag-share, na tapat yung nag-share, hindi magpapatuloy yung nakarinig ng Ebanghelyo. Kailangan yung demonstration makita dun sa nag-share para solid. Nandoon na sa tao kung siya'y susunod o hindi. Kasi meron ng totoong pangangaral, meron pang realidad na nangyayari dun sa Kristiyano. Nagbago talaga buhay nito. Dati alam ko, grabe ito uminom, grabe ito manigarilyo, grabe mag-vape ito, grabe ito manood ng kung ano-ano mga malalaswang palabas. Pero nagbago siya dahil sa Panginoon. Gusto ko yung kung anong meron siya. Kasi nakita, hindi lang proclamation, meron pang demonstration. Church preaching or teaching is essential. Yet, the message is hindered unless there is also demonstration. Demonstration is a practical expression of the gospel of God's love. Na yung sinasabi mo, may ebidensya, may pruweba sa buhay mo. Hindi lang siya theory. Ito maganda Hindi lang ganon, kundi talagang ating nalalaman sa pamagitan ng buhay ng tao. It demonstrates the reality of God and validates the message, the gospel. We, the church, are made alive in Christ to do specific good works that God prepared us from the beginning and dawn of creation. Can you imagine that? Akala natin tayo yung gumagawa ng magaganda para yung tao maengganyo, makakilala sa Lord. Pero tinalaga na pala ng Diyos yan. Bago pa tayo pinanganak, during the dawn of creation, the Lord already prepared us for this moment. What is the evidence? May verse po, mga kapatid. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, hallelujah, which God prepared in advance for us to do. Tayo ba gumagawa nun? Prepare na ng Diyos in advance yung gagawin natin. Ang gagawin lang natin to appear, to do it for Him as His church,
A hand clap of praise to the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Parang hindi ako matatapos kapag ganyang kahina yung palakpak. Hindi ako kumbinsido. Salamat po. Good works are an essential component of the gospel. Identified through revelation from Christ who knows the difference between perceived needs from real needs. Baka once lang yan. Hindi naman needs talaga yan. At yun yung tinatrabaho mo. Kaya ang Spirit ng Lord, ang siya mag-guide sa atin, na kung may gagawin kang tama, yung talaga actual need ang sasagot. Hindi lang yung kung anong mga bisyo or hindi naman talaga kailangan. Once lang po. At malalaman yan through the guidance of the Holy Spirit. Tawag ng tawag sa iyo, pag-pray mo ko. Nahalata mo, parang hindi tumatalab sa kanya kasi siya mismo na nagpapapray, hindi naman nagpe-pray. Hindi, sinisiran mo siya na matagal, parang, bakit ganitong tao ito? Pero kung tayo ay tinawag talaga ng Diyos, hindi tayo talaga susuko. Kasi hindi pa rin sayang yung pagpe-pray mo sa kapwa mo. Kung sa kanila, prayer lang para sa atin, prayer sa Diyos na pwedeng sagutin anytime kung gugustuhin niya. Sa makatuwid, prayer is not prayer lang. Prayer is power. Prayer is our contact with our Savior, and He can answer the need of everyone at the moment. For we do not preach ourselves. Ayan. Hindi pa ako makapaglingkod, Pastor. Ano na lang ako? Follower na lang ako. Hindi mo ba alam, hindi tayo lalago kapag hindi tayo naglingkod. Tingnan niyo yung ating humility, love, works of service. Wala pang maturity dyan eh. Paano kung hahantay mo pa yung maturity na darating? Paano ka makapag-serve with humility? How can you love the Lord and serve Him with all humbleness? Kung hinahantay mo, magmamature ka muna. So, ang maturity, kapag sumunod tayo rito, if we humble ourselves and allow the Lord, in my simplicity, can you use me? Pagka may nalulunod ba, mga kapatid, at marunong kang lumangoy, at alam mo, matutulungan mo yung tao na yon, sasabihin mo, hindi naman ako taga rito hindi naman ako lifeguard. At meron pa kami pupuntahan, nakita lang namin yan, bahala na lang siya sa buhay niya. Di ba, ikaw na merong awa sa tao at alam mo matutulungan mo yung nalulunod, tatalon ka at tutulungan mo yung tao na yun. You have to be mature to do that. And ligtas ka na ng Diyos marunong ka na lumangoy Save someone who is drowning. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag na natin hantayin hindi, magba-Bible college pa ako. Maybe later. Pero as of now, we can be humble. We can have love. And we can have service. Work of service to the Lord. Praise God. Jesus as Lord. For we do not preach ourselves, but Jesus our Lord, and ourselves as servants of Jesus. Huwag po tayo matutukso na nakalingkod tayo sa Diyos, parang taas na nalipad natin. Ang dapat lang natin pagpasalamat sa Diyos, pinili tayong lingkod niya para makapaggawa ng mabuti sa pangalan ng Lord. Pinili tayo ng Diyos at kaya tayo naging mabuti dahil sa Kanya din. Only the complete gospel has power to convert individuals and transform societies. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto mong maligtas yung kasama mo sa trabaho, pero hindi lang po yun ang layunin ng Diyos. Ang pinakalayunin ng Diyos is transform societies. Naintindihan niyo ako? Iniisip natin minsan 60 na kaluluwa lang, pero sa katotohanan lang, ang gusto ng Diyos na iligtas buong mundo. Naiintindihan niyo mga kapatid?
Kaya wag po tayo mabubulag. Yes, tayo sa church natin, may target tayo 60. Pero kung tayo may malaking Diyos, kayang-kaya ng Diyos iligtas ang 60. Dahil sa total vision ng sanlibutan, buong mundo ang gustong iligtas ng Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. At napakalakas ng palakpakan. Hallelujah! Mahaba ang preaching pero namnamin natin. Dahil ito pong pinag-uusapan natin sa seminar po na ilang araw ginaganap. Pero akin na lang pong ginawang pangangaral para lang maibahagi sa inyo ang dapat na nating matagal na narinig. Dahil panahon na kailangan ng church, ang kilos niya ay ayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Church leaders in local church in Myanmar made small micro-enterprise loans to people who had previously been employed in the drug trade. Yan po ang ginawa ng isang local church sa Myanmar na dati ay Burma, pero ngayon Myanmar na po ang bansang ito sa Asia. Na yung nagpautang sila, nagbigay sila ng maliliit na utang sa mga bagong miyembro nila na ang dating trabaho magbenta ng droga. So pagka hindi po kasi nabigyan sila ng ibang trabaho, malaking tsansa, kung di pa sila nahuli ng mga pulisya, magbebenta pa rin sila ng mga pinagbabawal na gamot. Kasi yun yung alam nilang negosyo. Pero nagkaroon po ng meeting ang mga leaders ng isang local church sa Rangoon or sa Myanmar at nagpautang sila, small lang naman, loan, micro loan sa mga dating drug pushers at drug sellers. Alam niyo mga kapatid, minsan iniisip natin walang nakakaalam. Minsan naisip natin parang walang impact. Pero dahil sa ginawa ng church na to, marami pong Buddhist. Karamihan kasi sa Myanmar Buddhist. Buddhist ang sumuko sa Panginoon upang maging Kristiyano. Bakit? Kasi nakita nila yung sinseridad ng mga Kristiyano na abutin ang mga kriminal sa kanilang lipunan para magbago ng buhay. Not necessarily preach only, but also demonstrate God's greatness and goodness. Ang daming naligtas. Ang daming nakakilala sa Panginoon because of acts of services. And last, characteristic of unity. Teka, hindi yata kayo pumalakpak. Ayun. Mahirap yung gawin, ha? Mahirap gawin. Kasi pag ang church hindi handa, sasabihin nila ganito. Pagpapahiram mo sa kanila, isang iglap lang yan, wawawala yan. Nabalitaan niyo mga kapatid, yung nangyari sa church ng nanay nila Brother Nitz? Nabalitaan niyo? Wala, hindi niyo alam. Wala po silang prayer meeting nung isang beses kasi nilooban po yung church nila. Akala nyo yung nilolooban, mga coffee shop, mga restaurant. Pati church nilolooban. Di ba yung church dapat pasukin ng tao para maglingkod, magpuri sa Lord? Sa kanila, ninakaw lahat ng kung anong mahalaga. At ang malungkot nito, yung mga mahalagang bagay na binili ng ilang libong piso para sa gawain ng Lord, pag binenta sa labas, gamamera lang, gabarya lang yung pagbenta. Walang pagpapahalaga. At para pasukin yung church, mga kapatid, ganyan na po ang kapanahunan ngayon. Church na mismo, hindi po binibigyan ng respeto. Lalong kailangan maramdaman ng sanlibutan ang pag-ibig ng Lord na hindi po natin sila tatablahin at gagamitin ang batas na ngipin sa ngipin, mata sa mata. Sabi nga ng Bible, batuhin mo ng tinapay.
Yung iba gusto nila batuhin ng tinapay, may laman na bakal. Hindi po tama. Ang sabi ng Bible, overcome evil with good. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Pero kailangan na unity. Ano unity? Pagkakaisa. The healing potential that God has built into His church has an incredible power to bring together the world's people who has been otherwise divided by racial, cultural, religious, economic, political differences. Aaminin ko sa inyo mga kapatid, ano po ang meron sa church para pag-isahin ang magkakaibang mga tao? Yung kambal nga, nag-aaway eh. Kambal na yun ha. Tayo pa na iba't iba ang ating magulang. Iba-iba yung ating lahi. Dito may mga lahing Espanyol. Naku Spanish raw siya. Chabacano, sa Buanga, etc. Bisaya, Ilocano, Dijay, may Chinese, may Amerikano. Meron kayong Amerikano rito? Kami hindi po Amerikano. Chinese po, pero King. Huwag po kayong magkakamali doon sa middle name. Lagyan nyo ng W yun, Chow King ang kalalabasan. Yun po ang pangalan ng inyong pastor, Stanley Cho King. Kaya binibiro ko po lahat ng aking kinakausap. Huwag kayong magkakamali Lagyan ng W yan, maging Chow King tayo. Palagi naman siya tumatawa. At opening yun para mag-share tungkol sa gospel. Amen. Walang pumapalakpak. Hahaba ang preaching kapag walang palakpak. Habang gusto na lang matapos ang preaching, biglang lumakas palakpak, Sister Mikey. Paul begged the Ephesian church to live in unity. Nakiusap si Pablo ng iba't ibang mga churches magkaisa para lang magdala ng kaluluwa kay Lord. At ang sabi po rito, God's agenda and it's part of His purpose for the church is realized only if the church itself lives in oneness and unity. Kailangan nagkakaisa. Iba't ibang mga churches, problema kapag hindi magkasundo. Kasi ang tingin ng sanlibutan, sasabihin nila mga ipokrito to. Sasabihin nila sumama kami sa kanila, sila nag-aaway-away. Kaya mga kapatid, kailangan makita nila na kahit iba ang church sa ating kapitbahay na yan, nakikiisa tayo sa mabubuting gawa para sa lipunan natin. Paul begged the Ephesian church to live in unity. Sabi niya, I urge you to live life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Through the bond of peace, there is one body, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, Father of all. Paul gave us the word picture of unity. Two unto one new person or man, fellow citizen, built together. Ephesians 2:11-22. Marami pero nagkakaisa. Yun ang mga ginamit na salita ni Pablo. Kaya, one Lord, one faith, one baptism, one Spirit, unity. Nagkakaisa. Sabihin niyo nga sa inyong katabi, nagkakaisa. How unity furthered God's agenda in the Balkans. The Muslim population of Albania and Serbia are resistant to the gospel. Kung hindi niyo po alam itong lugar na to, Serbia at Albania, wala po sa Tondo to, wala po sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Balkans po. Malapit sa lugar ng Czechoslovakia, dun sa bandang Europa. At nagkaroon po ng digmaan. At sila mga kapatid, ordinarily, ayaw po nila marinig ang Ebanghelyo. Pero nung samantalang sila'y nagkaroon ng gera, almost 500,000 na mga refugees ang napadpad sa ibang lugar at napalayo sa kanilang tahanan, samantalang may gera. Pero nung bago matapos ang gera, sila po'y kailangan tumira, mga kapatid, sa isang lugar para maging refugee. No? Doon muna sila titira, malayo sa panganib ng gera. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng mga
Kristiyano sa lugar na kung saan doon muna sila panandalian tumuloy. Nagkaisa sila, iba't ibang mga relihiyon dito. Pero lahat naniniwala kay Christ. Trinitarian, Presbyterian, Oneness, etc. 6,000 of the 3 million population of that country united themselves and helped raise fund to provide clothing, food, and shelter for the 85,000 or for 85% of the 500,000 refugee. Naintindihan nyo yun? 85% of 500,000. Ilan yun? O wag nyo nang buksan na yung cellphone. Nasagot doon, 425,000 refugees ang kanilang pinakain, dinamitan at pinatira sa kanila. At samantalang pagkatapos nung gera, babalik na sila sa kanilang tahanan. Bago sila bumalik sa tahanan nila, napakarami ang sumuko at nagbigay ng buhay sa ating Panginoon. Ang sabi ng missionary, amazing. Napakabilis. Hindi niya mabilang kung ilan sa sobrang bilis ng conversion. Kasi nakita nila ang pagkakaisa ng katawan ng Panginoon sa lugar na kung saan sila'y inayuduhan ng pagkain, tirahan at damit. Ang nagtulungan, minoridad. Ilan? 6,000 lang. Sa 3 million na total na populasyon ng lugar na yon. Kakaunti lang ang nagbigkis at nagtulong na kapitbisig, naging matagumpay sa pagdala ng kaluluwa. Hindi po matagal ang paglapit nila kay Lord. Napakabilis. Ang sabi nga ng missionary, hindi niya mabilang. Basta-basta. Ay kung ako nandiyan dyan sa upuan na yan, ang palakpak ko, pinakamalakas na palakpak sa buong mundo. Mga kapatid, matindi. Matindi to. Thank you, Jesus. How unity furthered God's agenda. Mga kapatid, magkukonnect yung apat. And I'm finishing with this. The potential of the church united is more powerful than any entity in the world. 4 characteristics powerfully linked together. There is overarching need for humility in church. There is no room for pride. Why? Not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Paano ka nagtagumpay sa pagdala ng kaluluwa, pagdisipulo ng kapwa mo? Not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. No time for boasting. It's all the Lord using us with all humility. Zechariah 4:6. Number 2, humility enables love. Pagaganahin ng pag-ibig. Gagana ang pag-ibig kung tayo ay magpakumbaba. At mga kapatid, a humble church receives God's love. A church that is consciously aware that it does not deserve its privileged position, pride evaporates. Kapag mapagmaltaas ang church, nandun yung pride. Pero pag alam ng church na yung kanyang kalakasan galing kay Lord, yung pride nawawala. At pag wala ang pride, dun nakakakilos ng malaya ang Panginoon. He gives us His agape love, praise God, which then enable us to minister to the brokenness of others. Third, humility fuels our work of service. Paano ka kikilos kung wala kang krudo? Paano ka aandar kung yung tama raw ay walang, gasolina ba yan or krudo? Krudo, no? Diesel. Mas mataas pa yata ang diesel ngayon sa gasolina. Kailangan po ng humility para yung kilos ng gawain ng Lord umandar. We do not do good to look good or make others think we are good, but we are servants that we serve not because we are better than others, but because Christ gave us servant hearts. Hallelujah! Kaya pala tayo naglilingkod, meron ng pinibinigay na puso na lingkod, bilang lingkod ang Diyos sa atin. It is a gift as God's workmanship. We prepared work for service is in advance for us to do. Ephesians 2:10.
We are God's workmanship. Tayo nilikha ng Diyos for good works. Hallelujah. Thank you, Jesus. Last, we experience unity in Christ as we work together to demonstrate God's love. The surest way to achieve unity is for the people to do work and service together and see each other as brothers and sisters. Isasantabi niyo muna ang doktrina. Isasantabi muna, mga kapatid, yung mga bagay na pipigil doon sa momentum na meron ng binibigay ang Diyos sa ating church. Kasi in the end of time, pag nagawa na natin, nakapagdala na tayong kaluluwa sa Panginoon, at umupo tayo at nag-share tayo tungkol sa Panginoon, doon mo naman pwede i-share kung anong meron ang High Calling Christian Center sa ibang churches. Ang importante na dala natin, hindi lang ilang kaluluwa, kundi ang society, ang lipunan na dala natin kay Lord. Focusing on loving people because God loves and He wants them to all be included in His kingdom. What's the answer after humility plus love plus work? Linabas mo na pala lahat. No? Linabas mo na lahat. Doon pa lang pumunta yung maturity. After nung humbleness, love, work, may unity na, tsaka pa lang lalabas yung maturity. Ang tanong, kung ayaw mo maglingkod, hantay mo muna magmamature ka, kailan ka pa magkaroon ng humbleness, love, di ba? Service. Ngayon pa lang, maglingkod na tayo kay Lord para yung pagdating doon sa unity at doon sa next, yun na yung byproduct ng humbleness. Ano yun? Maturity. Kaganapan. Hindi tayo magiging ganap kung hindi tayo magsimula maglingkod sa Diyos. At hindi lang yun. Dulo, yung kapunuan ni Kristo makikita sa atin. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. May we treat those around us with humility in ending. May we love good works and service. May this characteristic be useful and bring the church of Jesus Christ to unity, maturity, and fullness of Christ. May His kingdom come on earth as it is in heaven.